Yan, papalitan ko siya ng damit. Yung favorite niyang damit. Hindi yon kasi paninda namin po yun. Ayan. Ayan po, yung mga... Dahil may tindahan kami dati ng mga damit sa palengke. Ngayon, dahil sa ang dami kong inaasikaso, hindi ko siya maasikaso, kaya pinull out ko lahat. Yung mga damit namin, inuwi ko dito at nila live selling lang po siya. Yung mga damit ni Jovelyn, never kong pamimigay at never ko rin po itong ibebenta. Naku mga bossing ko, bebenta ko na kung ano-ano, pero yung damit ng anak ko at ipamimigay yung damit ng anak ko ay malabo. Ayan. Kaya sa mga nagtatanong, kung yun daw binibenta namin, hindi po. Paninda ko po to. Hindi nagsusot ng ganyan si Jovelyn. Kung mapasin nyo, kung meron siyang na jacket siya, hindi siya susot ng sleeveless. Mga paninda ko po yan. Tsaka Thailand po yan. Yan, ang mga kay Jovelyn, may mga tatak po yan. Ito, anong kagaya ito? Just G. Yan ang tatak na, may mga tatak po yan. Eto, tingnan niyo po, wala tong tatak. Thailand po ito eh. Ayan, Thailand. Wala siyang tatak. Yan yung mga paninda namin. Kaso dahil nga mag-aanak si Justin ngayon sa binyag, hindi ko pa siya maasikaso. Hinisad ko lang siya dyan at nagtatambo nga po ako mga boss. Inis ako dito kay Jovelyn, kay ate. Yan. Siyempre, ayokong magdudumi dito. At lagi ko nga yan dating pinapagalitan na lagi maglilinis. Yan, pagdating sa usapin ng kalinisan, dapat laging malinis. Kasi magkakasipon tayo pag tayo ay madumi po yan at saka malas po yun. Yan. So, lagi ko rin ito nililinis. Yan, konti lang yung alikabok natin ngayon. Hindi ako masyado nakatulog mga boss. Kasi kahapon, naiisip ko na naman yung anak ko. Namimiss ko yung anak ko. Kaso nga lang, wala na akong magagawa. Hanggang ganun na lang. 19 lang po siya. Tapos nagbasa ako kahapon ng mga conversation namin. Sobrang sweet ng anak ko. Lagi siya naka-I love you, mami. Tapos nung minsan ako na late ako nang uwi, sabi niya, mami, tulog na si daddy at saka si Justin. Iniintay kita. Sabi ko, anak, magme-message na lang ako or to doorbell ako, matulog ka na. Sabi niya, di mami, intayin kita. Mga October 11 po yun. Kasi kami ng mga nanay, may pinuntahan kaming manggagamot. Tapos tatanong sa akin, mami, anong tingin sa akin? Yung mga tingin naman, mali lahat. Kesyo, yung ano daw, yun daw bantayan kasi parang machuchugi, mga ganun. Hindi nila natignan yung anak ko, kesyo maaga daw mag-aasawa, pukit maganda. Yung mga ganun. Kaya, hindi na ako magbabasa sa ganun. Ang ano pa nga po yung tingin ko sa tarot card, pangit. Sinabi ko po sa kanya, sabi sa akin ng anak ko, wala naman daw siya nararamdaman, sipon-sipon lang. Mahirap po pala yung mangmang po sa kalusugan. Kagaya ko, hindi ko rin alam na may diabetes ako. Nagkanda sugat-sugat po yung binti ko. Pero gumaling po siya, mataas po pala yung sugar ko. Kaya, ang daming sugat. Yung ganun. Yung binaliwala yung kalusugan. Inisip, wala to, kaya to, gagaling din. Kaya ngayon naman parang pagka may karamdaman, sobrang na ako nag-aalala. Kung dati binabaliwa, parang nagkaroon ng phobia. Anak, nasan ka man ngayon? Pinapaubayan na kita kala Papa Jesus. Sila nang bahala sa inyo. Panalangin ko na maging masaya kayo 7. I love you, ate. Good morning. I love you, JC. Good morning. I love you. Good morning. Good morning, ate. I love you.